Huwag mong sayangin ang oras mo sa pagpapaliwanag sa mga taong nagbubulag-bulagan. May mga taong na hindi naman talaga nalilito. Pinipili lang nilang hindi umintindi. Kahit gaano ka pa ka-clear magsalita, kung desidido silang baliktarin ng kwento, wala kang laban. Hindi lahat ng hindi nakaintindi ay inosente. Minsan strategy yan. Minsan pride. Minsan ayaw lang talaga nilang tanggapin na mali sila. Bago tayo magsimula, kung hindi ka nakasubscribe sa channel na to, malamang hindi na tayo muling magkikita. Pero kung subscriber na kita, congratulations. Araw-araw kang natututo ng tunay na psychology. At alam mo kung saan ka talo kapag pinilit mong ipaliwanag ang sarili mo sa taong decided na ang verdict. Sabotage truth. Hindi mo kailangan magpasa ng defense sa korte na hindi namang patas. Ang energy mo limitado. Ang respeto mo sa sarili mo mas mahalaga. May mga usapan na hindi kailangan ng mahabang paliwanag. Kailangan lang ng tahimik na pag-alis. Dahil minsan ang pinakamalakas na sagot ay hindi explanation, kundi detachment. The painful truth. May isang katotohanan sa buhay na masakit tanggapin. Hindi lahat ng tao ay gustong malaman ang totoo tungkol sa'yo. Sa unang tingin, parang simple lang ang problema. Siguro hindi lang nila ako naiintindihan. Siguro kulang lang ang paliwanag ko. Siguro kapag ipinaliwanag ko pa ng mas mabuti, maiintindihan din nila ako. Pero sa mundo ng human psychology, may isang mas malalim at mas madilim na katotohanan. Minsan, hindi kakulangan sa paliwanag ang problema, kundi kakulangan sa kagustuhan nilang makinig. May mga tao kasing pinili na ang kanilang paniniwala tungkol sa'yo bago ka pa magsalita. At kahit anong gawin mo, kahit gaano pa kakatotoo, kahit gaano pa kakahinahon magpaliwanag, hindi nila babaguhin ang isip nila. Bakit? Dahil ayon sa mga ideya ni Friedrich Nietzsche, ang tao ay hindi palaging naghahanap ng katotohanan. Mas madalas, naghahanap lang sila ng bagay na magpapatunay sa gusto nilang paniwalaan. Ito ang tinatawag sa psychology na confirmation bias. Ibig sabihin, kapag may isang tao na naniwala na ikaw ay mali, mas magiging alerto sila sa lahat ng pagkakamali mo. Pero halos hindi nila mapapansin ang lahat ng tama mong ginagawa. Halimbawa, kung may isang taong ayaw sa'yo sa trabaho, kahit gawin mo ang lahat ng tama, isang maliit na pagkakamali lang, yun ang magiging sentro ng kwento nila tungkol sa'yo. Hindi dahil iyon ang buong katotohanan, kundi dahil iyon ang pinakakomportable nilang paniwalaan. At dito pumapasok ang isa sa pinakamahirap tanggapin na realidad ng buhay. Ang perception ng tao tungkol sa'yo ay hindi palaging nakabase sa katotohanan. Minsan, nakabase lang ito sa kanilang ego, insecurities at sariling agenda. May mga tao na kapag nakita nilang mas nagiging successful ka, mas nagiging confident ka, o mas nagiging independent ka, hindi nila yon makikita bilang inspirasyon. Makikita nila iyon bilang banta. At kapag ang isang tao ay nakakaramdam ng banta, minsan ang pinakamadaling paraan para protektahan, ang ego nila ay baluktutin ang kwento tungkol sa'yo. Bigla kang magiging mayabang, mali, masama, o may tinatagong motibo kahit wala naman talaga. Ito ang isa sa mga dark dynamics ng social psychology. Hindi lahat ng judgment ng tao ay tungkol sa ginawa mo. Minsan tungkol ito sa kung paano nila gustong makita ang mundo. At sa puntong ito ng buhay, maraming tao ang napapagod hindi dahil mali sila, kundi dahil pilit nilang ipinapaliwanag ang sarili nila sa taong sarado na ang isip. At ito ang unang aral na kailangan mong maintindihan. Ang taong gustong umintindi, makikinig kahit konti lang ang paliwanag. Pero ang taong ayaw umintindi, hahanap at hahanap ng dahilan para manatiling mali ang tingin sa'yo. Why explaining yourself makes you weaker? May isang bagay na hindi napapansin ng maraming tao. Habang lalo kang nagpapaliwanag, lalo kang nawawala ng power. Sa simula, parang natural lang naman. Kapag may nag-akusa sa'yo, kapag may nagsabi ng mali tungkol sa'yo, kapag may nagtanong sa intensyon mo, automatic na reaksyon natin ang ipagtanggol ang sarili. Magbibigay tayo ng dahilan, magbibigay tayo ng paliwanag. Magkukwento tayo ng buong detalye para lang malinawan sila. Pero sa mundo ng social dynamics at dark psychology, may isang kakaibang pattern na napansin ng maraming thinker. Kapag ang isang tao ay sobrang eager magpaliwanag, kadalasan ay nagmumukha siyang defensive, kinakabahan, at naghahanap ng validation. At ito ang dahilan kung bakit sinabi ni Robert Greene sa kanyang aklat na The 48 Laws of Power, never waste valuable time explaining yourself to people who are committed to misunderstanding you. Bakit ganito ang epekto? Dahil sa psychology ng perception at power, kapag ang isang tao ay patuloy na nagpapaliwanag, para itong signal sa utak ng kausap niya,
na may kailangan siyang patunayan. At kapag may kailangan kang patunayan, parang ikaw ang nasa posisyon ng akusado. Samantalang ang taong tahimik, kalmado at hindi nagmamadaling magpaliwanag, lumalabas na siya ang may control sa sitwasyon. Ito ang tinatawag na frame control sa social psychology. Sa bawat usapan may tinatawag na frame. Ito ang perspective kung sino ang may authority at kung sino ang kailangang magpaliwanag. Halimbawa, kapag may nagsabi sa iyo ng, "Bakit mo ginawa yan?" at agad kang nagbigay ng mahabang paliwanag, ang nangyari tinanggap mo ang frame nila na ikaw ang kailangang mag-defend. Pero kapag kalmado kang sumagot, or minsan ay hindi na lang nag-react, unti-unting nababasag ang frame nila at dito nagsisimulang mawala ang kontrol nila sa sitwasyon. Isa pang mahalagang konsepto sa dark psychology ay ang emotional leverage. May mga tao na kapag nakita nilang na-stress ka sa pagpapaliwanag, lalo ka nilang pipilitin. Mas maraming tanong, mas maraming accusation, mas maraming pagbaluktot sa sinabi mo, hindi dahil gusto nilang malinawan, kundi dahil nakikita nilang naapektuhan ka, and sa sandaling emosyonal kang naapektuhan, may hawak na silang leverage laban sa'yo. Kaya mapapansin mo, may mga sitwasyon sa buhay na kahit ilang beses kang magpaliwanag, lalo lang lumalala ang usapan, parang paulit-ulit kang hinihila pabalik sa parehong argumento. Dahil ang usapan ay hindi na tungkol sa katotohanan, tungkol na ito sa power. At sa ganitong klaseng dynamics, may isang tahimik pero napakalakas na strategy. Hindi ito sigawan. Hindi ito mahabang explanation, ito ay controlled silence. Ang kakayahang manatiling kalmado, hindi magpaliwanag ng sobra, at hindi ibigay ang emotional reaction na hinihintay nila. Dahil minsan ang pinakamalakas na paraan para protektahan ang sarili mo ay ang hindi pagpasok sa laban na hindi naman talaga patas. At kapag naintindihan mo ang prinsipyong ito, magbabago ang paraan mo sa pakikitungo sa mga tao. Hindi ka na basta-basta mahihila sa drama. Hindi ka na basta-basta mapipilit magpaliwanag. Dahil alam mo na ngayon ang isang tahimik na katotohanan, ang taong tunay na may power, hindi kailangang ipaliwanag ang sarili niya sa lahat. The manipulation most people don't see. May isa pang mas madilim na realidad sa pakikitungo sa mga tao, at ito ang hindi agad napapansin ng karamihan. Hindi lahat ng misunderstanding ay aksidente. Minsan, sinasadya ito. Oo, may mga tao na pinipiling hindi ka intindihin, kahit malinaw na malinaw ang sinasabi mo. Hindi dahil mahirap kang intindihin, kundi dahil may pakinabang sila kapag mali ang tingin ng iba sa'yo. Sa mundo ng dark psychology, ito ay bahagi ng psychological manipulation. Ang isang manipulative na tao ay hindi palaging nagsisinungaling ng direkta. Mas madalas binabaluktot lang nila ang kwento. Halimbawa, may sinabi kang simple lang, pero kapag kinuwento na nila ito sa iba, bigla nilang lalagyan ng ibang kahulugan. Unti-unti nagiging ibang istorya na. Ito ang tinatawag na twisting your words. Hindi nila kailangang gumawa ng malaking kasinungalingan. Kailangan lang nilang baguhin ng kaunti ang interpretation ng sinabi mo. At dahil karamihan ng tao ay hindi naman narinig ang original mong sinabi, sila ang nagiging source ng katotohanan. May isa pang mas mapanganib na tactic na ginagamit ng mga ganitong tao. Ito ang tinatawag na gaslighting. Sa gaslighting, ang goal ng manipulator ay gawing duda ang sarili mong reality. Halimbawa, kapag kinonfront mo sila sa ginawa nila, sasabihin nila, "Hindi naman yun ang nangyari. Masyado kang sensitive. Hindi ko sinabi yan, ikaw lang ang nag-iisip ng ganyan." Unti-unti, mapapaisip ka kung mali ba ang pagkakaalala mo, kung sobra ka lang ba mag-react, kung ikaw ba talaga ang problema. At habang ikaw ay naguguluhan at pilit na nagpapaliwanag, sila naman ang unti-unting kumokontrol sa narrative. Isa pang tactic na madalas gamitin ay selective listening. Naririnig nila ang buong sinabi mo, pero pipiliin lang nila ang isang bahagi na pwede nilang gamitin laban sa'yo. Halimbawa, nagbigay ka ng 5 dahilan kung bakit mo ginawa ang isang bagay, pero sa kwento nila sa ibang tao, ang kukunin lang nila ay ang isang linya na pwedeng gawing negatibo. At doon nila ibabase ang buong judgment laban sa'yo. Ganito gumagana ang manipulation sa social dynamics. Hindi ito palaging obvious. Hindi ito palaging dramatic. Kadalasan subtle lang. Maliit na pagbabago sa kwento. Kaunting pag-alis ng context. Konting dagdag na assumption. Pero kapag paulit-ulit itong nangyari, unti-unting nabubuo ang isang false image tungkol sa'yo. At habang ikaw ay pagod na sa pagpapaliwanag ng side mo, ang manipulator naman ay tahimik na pinapalakas ang sarili niyang version ng story. Ito ang dahilan kung bakit may mga pagkakataon na kahit anong linaw ng paliwanag mo, parang wala pa ring nagbabago. Dahil hindi na ito tungkol sa pag-intindi.
Ito ay tungkol sa control sa perception ng ibang tao. At kapag naintindihan mo ang ganitong dynamics, may isang mahalagang realization na darating sa'yo. Hindi lahat ng laban ay kailangang sagutin. Hindi lahat ng maling kwento tungkol sa'yo ay kailangang itama sa bawat pagkakataon. Dahil minsan, ang taong gustong manipulahin ang narrative ay umaasa na magre-react ka. Umaasa silang magpapaliwanag ka ng magpapaliwanag. Umaasa silang papasok ka sa emosyonal na debate na sila ang nag-set ng rules. Pero kapag hindi mo ibinigay ang reaction na hinihintay nila, kapag hindi ka pumasok sa laro nila, unti-unti nilang nawawala ang kontrol. At doon mo maiintindihan ang isa sa pinakamahalagang aral ng dark psychology. Ang pinakamabisang depensa laban sa manipulation ay hindi palaging argumento, minsan ito ay awareness, the philosophy of silence. May isang kapangyarihan na madalas maliitin ng karamihan. Hindi ito lakas ng boses, hindi ito talas ng argumento, at hindi rin ito dami ng paliwanag. Ito ay katahimikan. Sa mundo ngayon na puno ng debate, komento, at opinion sa social media, parang kailangan mong laging may sagot sa lahat. Kapag may pumuna sa'yo, kailangan mong mag-react. Kapag may nag-akusa sa'yo, kailangan mong magpaliwanag. Kapag may nagsabi ng mali tungkol sa'yo, kailangan mong itama agad. Pero ayon sa filosofiya ni Arthur Schopenhauer, isa sa mga pinakamatinding realist na philosopher, ang matalinong tao ay marunong pumili ng laban na papasukin. Ibig sabihin, hindi lahat ng argumento ay worth ng oras mo. Hindi lahat ng opinyon ay kailangan mong sagutin. At hindi lahat ng taong kumu-question sa'yo ay deserving ng explanation mo. Sa dark psychology, may isang strategy na ginagamit ng mga taong may mataas na social intelligence. Ito ang tinatawag na strategic silence. Ang strategic silence ay hindi simpleng pagiging tahimik dahil wala kang maisip na sagot. Ito ay sadyang pagpili na huwag pumasok sa usapan na walang patutunguhan. Kapag may taong gustong makipagtalo para lang ipahiya ka, ang katahimikan mo ay nag-aalis ng entertainment na hinahanap nila. Kapag may taong gustong makita kang emosyonal, ang katahimikan mo ay sumisira sa kontrol nila. Kapag may taong umaasang magpapaliwanag ka ng paulit-ulit, ang katahimikan mo ay nagpapakita na hindi mo kailangan ang approval nila. At sa psychology ng power, may kakaibang epekto ang katahimikan. Kapag ang isang tao ay hindi agad nagre-react, nagkakaroon ng curiosity ang mga tao sa paligid. Nagsisimula silang magtanong, bakit hindi siya sumasagot? Sigurado kaya siya sa sarili niya? May alam ba siyang hindi namin alam? At sa ganitong paraan ang katahimikan ay nagiging symbol ng confidence. Isipin mo ang mga taong tunay na may authority, ang mga taong sigurado sa sarili nila. Mapapansin mo na hindi sila mabilis matrigger, hindi sila agad nakikipagtalo sa bawat kritiko. Hindi sila nag-aaksaya ng oras para ipaliwanag ang sarili nila sa bawat taong may opinyon. Bakit? Dahil alam nila ang isang simpleng prinsipyo, kapag ikaw ay sigurado sa sarili mo, hindi mo kailangang kumbinsihin ang lahat. Isa pang dahilan kung bakit napakalakas ng katahimikan ay dahil sa tinatawag na psychological tension. Kapag may nag-accuse sa'yo at hindi ka agad sumagot, nagkakaroon ng tension sa usapan. At kadalasan, ang taong nag-akusa ang unang nahihirapang tiisin ang katahimikan. Minsan, sila mismo ang nagsisimulang magpaliwanag. Minsan, sila mismo ang nagbabacktrack sa sinabi nila dahil ang katahimikan ay parang salamin. Binabalik nito sa kanila ang sarili nilang salita. Pero mahalagang tandaan, ang strategic silence ay hindi ibig sabihin na wala kang paninindigan. Hindi ibig sabihin na hinahayaan mong tapakan ka. Ito ay simpleng pagpili kung kailan magsasalita at kung kailan hindi. Dahil ang tunay na lakas ay hindi sa dami ng salitang kaya mong sabihin. Ang tunay na lakas ay nasa disiplina na kontrolin ang sarili mong reaksyon. At kapag natutunan mong gamitin ang katahimikan bilang sandata, may mapapansin kang malaking pagbabago sa buhay mo. Mas konti ang drama, mas konti ang toxic na argumento, at mas konti ang taong may kapangyarihan na guluhin ang isip mo. Dahil sa huli, ang isang taong marunong manahimik sa tamang pagkakataon ay isang taong hindi madaling manipulahin ng kahit sino. The lesson most people learn too late. May isang aral sa buhay na kadalasan huli na natututunan ng maraming tao. Minsan taon ang lilipas. Minsan ilang beses kang masasaktan. Minsan ilang relasyon ang masisira. Bago mo tuluyang maintindihan ang simpleng katotohanan ito, hindi mo kailangang ipaliwanag ang sarili mo sa lahat ng tao. Lumaki tayo sa kultura na tinuturuan tayong maging mabait, maging mahinahon, at laging magpaliwanag kapag may hindi pagkakaintindihan. At sa maraming sitwasyon, tama naman yon. Pero habang tumatanda tayo, napapansin natin ang isang bagay.
Hindi lahat ng tao ay nakikipag-usap para umintindi. May iba na nakikipag-usap para manalo sa argumento. May iba na nakikinig hindi para maunawaan ka, kundi para humanap ng butas sa sinabi mo. At kapag nasa ganitong klaseng sitwasyon ka, kahit gaano pa kakalinaw magpaliwanag, hindi pa rin sila makukontento. Dahil ang tunay na hinahanap nila ay hindi katotohanan. Ang hinahanap nila ay kumpirmasyon sa paniniwala nila tungkol sa'yo. Ito ang dahilan kung bakit may mga tao sa buhay mo na kahit anong gawin mong tama, parang may mali pa rin sa paningin nila. Kapag tahimik ka, sasabihin nilang may tinatago ka. Kapag nagsalita ka, sasabihin nilang nagdadahilan ka. Kapag nagpaliwanag ka, sasabihin nilang defensive ka. Sa madaling salita, nakaset na ang judgment nila bago pa magsimula ang usapan. At kapag naintindihan mo ito, may isang mahalagang pagbabago na mangyayari sa mindset mo. Unti-unti mong matututunan na hindi lahat ng tao ay audience ng katotohanan mo. May mga taong dumadaan lang sa buhay mo para turuan ka ng isang mahalagang lesson. Kung saan ka dapat mag-invest ng energy mo at kung saan hindi. Dahil ang totoo, limitado lang ang oras, emosyon at mental energy ng isang tao. Kung gagamitin mo ito sa walang katapusang pagpapaliwanag sa maling tao, unti-unti kang mapapagod. Unti-unti kang mawawalan ng confidence. Unti-unti mong mararamdaman na parang kailangan mong patunayan ang sarili mo sa lahat. Pero ang mga taong tunay na nagmamalasakit sa'yo, hindi nila kailangan ng mahabang paliwanag para maintindihan ka. Kapag nagkamali ka, bibigyan ka nila ng pagkakataon na magpaliwanag. Kapag may narinig silang kwento tungkol sa'yo, hindi sila agad maniniwala. Dahil kilala ka nila at pinipili nilang intindihin ka. Samantalang ang mga taong laging naghahanap ng mali sa'yo, kahit magsulat ka pa ng isang buong libro ng explanation, hindi pa rin sapat para sa kanila. At dito pumapasok ang isang mahalagang mindset shift. Hindi mo kailangang kumbinsihin ang lahat. Hindi mo kailangang baguhin ang opinyon ng bawat tao tungkol sa'yo. Hindi mo kailangang maging understood ng buong mundo para maging valid ang pagkatao mo. Minsan sapat na ang ilang taong tunay na nakakakilala sa'yo. Minsan sapat na ikaw mismo ang sigurado kung sino ka. Dahil sa huli, ang tunay na peace of mind ay hindi nanggagaling sa pagpapatunay sa sarili sa iba. Nanggagaling ito sa pagtanggap na hindi lahat ay makakaintindi sa'yo at okay lang yon. At kapag dumating ka sa puntong yon ng buhay, mapapansin mong mas gumagaan ang pakiramdam mo. Mas konti ang drama, mas konti ang stress, mas konti ang pangangailangan na ipaliwanag ang bawat galaw mo. Dahil alam mo na ang isang bagay na natututunan lang ng mga taong tunay na nagmamature sa buhay. Ang taong sigurado sa sarili niya, hindi kailangang ipaliwanag ang sarili niya sa lahat. Kaya kung may isang bagay kang dapat tandaan ngayon, ito iyon. Hindi mo kailangang ipaliwanag ang sarili mo sa lahat ng tao. Hindi mo kailangang ipagtanggol ang katotohanan mo sa mga taong pinili ng mali ang tingin sa'yo. Ang tunay na lakas ay hindi sa pagsagot sa bawat kritiko. Ang tunay na lakas ay ang kakayahang sabihin sa sarili mo, alam ko kung sino ako. At hindi ko kailangang patunayan iyon sa taong ayaw makakita ng totoo. Minsan, ang pinakamalakas na sagot ay katahimikan.